The summon will be served by our sheriff and we will coordinate it to your barangay officials. Ayan. Kumana na naman ng tres. Panis. Talagang mga ola na ito. No? Isa lang yung pahapyaw sa buong sa buod nung buong konteksto ng tatalakayin natin, okay? Pero bago lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin about sa usapang online lending website, pakihit lang po yung notification bell dyan, okay? At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po ay sumisilip at nire-review ko lamang po kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience para sa tamang expectation, sa tamang ideya kung ano yung kanilang operation system. Okay? At hindi para manghikayat na mangutang kayo na mangutang dito sa mga online loan apps. Maging maingat, paalala lang po. Hindi laro ang pag-uutang dito sa mga oras na ito. Lalong-lalo na yung mga maraming complaint o reklamo. Okay? Takpan ko lang yung number, galing sa messenger ko to, no? Shoutout na lang dyan sa iyo na ayaw magpakilala pero matagal na siya nagtatanong sa akin. Okay? Ito yung sagot ko dito sa iyo katanungan. Attention, takpan natin from, ewan ko kung ano yung sabihin ito kung si Department of Trial Court. No? Takpan lang natin sa inyong lugar. Tapos, subject, impending civil case. This notice formally informs you that we received a proper complaint against you. After reviewing the complainant's documents, we advise them to proceed under the 2016 Revised Rules of Procedure for Small Claims. The summon will be served by our sheriff and we will coordinate it to your barangay official. Schedule for filing December 26 daw, after ng Kapaskuhan. To file alternative resolution, please contact us immediately. Okay, sige. Simulan muna natin sa impending civil case, no? Siguro, magpapile sila. Kumbaga kasi sa impending, pagkakaintindi ko dyan is may paghahanda o may ginagawang paghahanda para sa isang gagawin nila in the future. Yung po ibig sabihin na, baka mag-file nga sila ng civil case. This just okay, normal. Mas maganda nga yan. Mag-file sila ng civil case sa atin para pagdating sa korte, mas maintindihan natin kung ano ba yung dapat nating bayaran o kung may nilabag ba sila sa interest rate o exorbitant ba yung kanilang pagpapautang para malaman ninyo kung ano yung nararapat ninyong interest na ibibigay sa kanila o kung kayo man ay nagkakaproblema sa financial para maipaliwanag nyo rin doon sa korte, doon sa judge na may problema kayo in your financial situations. Then, balikan ko lang yun nandiyo sa taas, yung OCC, Department of Trial Court. Bakit trial court? Ganyan na ba talaga kawalang alam sa batas? O tanga lang talaga? Diba? Ganyan lang yun, simple. Disclaimer, hindi ako attorney ha. It just based on my experience sa pakikipag-usap sa mga abogado diyan sa mga ahensya ng gobyerno. Ilang taon na po akong pumupunta, halos taon-taon nagkakaroon ako ng interaction sa mga government agencies like the PNP, at PAOK. Yung SEC, hindi kasi ako nakasama by that time na nag-mass filing ang grupo ni Kikay Bautista, no? Doon sa SEC, hindi ako nakasama. Kaya hindi ako masyado nakaano ron. Pero sa mga attorney na nakausap namin, tandaan ninyo, ito lang yung sinishare ko sa inyo, yung nalaman ko sa in-explain din sa amin at sa pinaliwanag sa amin na kapag kayo sinampahan ng kaso o pinadalhan ng demand letter, huwag matakot. Mas maganda yan kasi mas magkakaintindihan yung bawat partido sa tamang kabayaran doon sa ating pagkakautang. Pero, itong sinabi nitong, bakit trial court? Unang-una, ang trial court, kailangan niya na magkabilang panig ay may abogado. Dahil trial yan. Ano ba yung pupuntahan nyo? Civil case. Ano ba yung civil case? Na pwede nyo ngayon, small claims. Dahil utang ang pinag-uusapan natin dito. Tandaan ninyo, uulit-ulitin. Kung talagang kayong mga online loan apps ay may legal department, dapat alam nyo yan. Hindi kayo dapat nagme-message ng ganyan na trial court. Gayong ang pupuntahan nyo is Metropolitan Trial Court. Yan ang sa small claims. Yan ang pagkakaalam ko. Diba? But not the trial court o Department of Trial Court ng munisipyo. I don't know about your say, kung anong klaseng, hindi naman kailangan ng
abogado sa small claims eh. Kasi si judge na yung magdidesisyon. Diba? Kung may attorney kayo, siya yung mag-file ng small claims, tapos bahala na si court kung ano magiging desisyon. Yun ang pagkakaalam ko. Basta may representative kayo in the time or during the tawag doon sa pag-uusapan ninyo diyan sa small claims, di ba? Kalokohan naman. Tapos ito pa, no? Yung summon, i-serve daw ng sheriff. Paano napasok agad yung sheriff? Wala pang desisyon yung korte. Bakit si sheriff magdadala ng summon sa inyo? Ano ba? Yung si sheriff, kapag may desisyon yung court, ang pagkakaalam ko dyan, pagkakaintindi ko dyan, kapag nagdesisyon yung judge na magbayad pero walang kakayahang magbayad dahil walang trabaho o kinulang sa pinansyal, maaaring may gamit. No? May gamit na maaaring ibenta o maaaring kunin para ipalit sa pambayad. Yun ang magiging kalakaran ni sheriff. Hindi yung si sheriff yung magdadala ng summon at idadamay niyo pa pati yung barangay officials. Anong pakialam ng barangay ka sa lending company, sa korporasyon? Paulit-ulit yung katangahan. Kaya itong mga lending apps, talagang naniniwala ako na ignorance of the law excuses no one. Example ko na sa ignorance of the law excuses no one. Ikaw ay hindi marunong magbasa, illiterate ka. Pero meron nakalagay dyan sa kalsada, bawal tumawid. Bawal sa batas ang tumawid dito sa kalsadang ito. Tumawid ka pa rin. Hinuli ka ngayon ng enforcer. Pwede mo bang ikatuwiran? Sabi mo, hindi ako marunong magbasa eh. O di ka absuelto. Hindi nakasalanan ng batas kung hindi ka marunong magbasa. Kaya nga itong binibigay ko sa inyo is based on the attorney na paliwanag na kung ano yung magiging laban natin kapag tayo nakakaranas ng mga ganitong klase ng mga panlilin lang ng paniningil ng mga online lending apps. At hindi para hikayatin huwag magbabayad ng utang. Obligasyon yun, ibang usapan yun utang eh. Bayaran na lang kung may utang tayo. Pero kung may mga harassments na pwede natin i-file ng criminal case. Mas marami silang nilalabag. Katulad yan, nagpapanggap ng kung ano-ano, pati barangay official. Pagkatapos sabi niya to, schedule of filing. May schedule na pala kayo sa December 26, magpapile kayo. O, di ituloy nyo na yan. Diba? Mahirap kasi, banta ng banta. Kumbaga, puro amba. Walang suntok. Ganun yun eh. Kung talagang nihiti mo yung inyong korporasyon o yung kumpanya nyo ng pagpapautang, didaanin nyo sa legal, kaya hindi kayo binabayaran ng mga nagiging biktima na hindi rin naiintindihan yung inyong kalakaran ng pagpapautang. Kaya ito mo, nangyari, dumami yung Ola Farmer. Sino na mo problema? Kayo. Diba? Maling pamamaraan ng pagpapautang. Di magkakaroon ng maling pamamaraan ng pagbabayad. Pero at tinuturo ko nga sa mga tao na nanonood sa akin ito is, kung may utang tayo, obligasyon po natin ng responsibilidad. Ulitin ko, kung wala kayong pambayad sa ngayon, ipunin nyo na lang. Tapos kapag nagkaroon ng pagkakataon na bigyan kayo ng settlement na principal amount, tsaka nyo bayaran. Hindi yun talagang as in, wala na kayong bala kung bayad. Ngayon, kung may criminal case kayo, tulad ng pangbabanta, panggugulo, pamamahiya, file a case, criminal case naman yan eh. As long as meron kayo talagang proof of evidence na talagang mapapatunayan yung ulang yun, yung nangaharas sa inyo o nanggugulo sa inyo, okay? So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Marami po salamat sa uulitin.